Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang commemorative coin dito ni kabarya na isa pong 10 piso. Yan, ito po ay may taong 2014. Ayan, may nakaukit po rito na mukha ni Ginoong Apolinario Mabini. Yan po siya, yung nakaukit po rito sa bandang kaliwa natin. Ayan, dito naman sa bandang kanan natin ay 10 piso. Yan po ang kanyang face value. Yan ang kanyang halaga bilang isang barya. Ayan, may nakikita na rin po tayo rito na karagdagang disenyo nito na yan, balahibo. Ayan, isang balahibo ng ibon siguro ito. Ayan. At dito sa gilid ay nakasulat ang Republika ng Pilipinas. Ayan. Base po sa kondisyon nito ay mukhang maganda naman, mukhang good condition naman po siya. Ayan, may mga ayan, parang mga maliliit lamang po na mga gas-gas, mga ayan, pero hindi naman po malala. Ayan, at parang hindi halata. Ayan, kaya masasabi kong good condition po ang kanyang commemorative coin dito na Apolinario Mabini 10 piso. May taong 2014. Ito po yung kanyang overside. Yan, ito po ang kanyang overside o yung kanyang harapan na bahagi. Yan, ginawa po ito, ginawa po yung barya na ito para sa celebration ni Apolinario Mabini. Yan, yung kanyang 158. Yan, 158 na birthday. Yan, or kaarawan. Kaya yan, kaarawan po niya. Kaya kung pag nabubuhay po siya, ayan, ay noong taong 2014 ay siya po ay nasa edad na 150 years old, or yan, 150 taong gulang. Yan sana ang kanyang edad. Yan, noong sumapit ang taong 2014. At yan, ito naman po yung kanyang reverse. Yan, yung kanyang reverse side o yung disenyo, yung ating makikita na disenyo sa kanyang likuran na bahagi. Ayan, nakikita naman po natin na yan, may mga maliliit na gasgas. Yan, may mga konting maliliit na UP dito sa gilid. Pero masasabi kong ayos pa rin yan. Masasabi pa rin natin na ito ay isang good condition. Ayan. Nakasulat po dito sa gilid. Ayan, dito ay talino at paninindigan. Ayan, talino at paninindigan. Dito naman po ay makikita natin dito yung nakaukit na bagong selyo po ito ngayon. Ito po yung kasalukuyang ginagamit na selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. At dito sa gitna ay syempre si Apolinario Mabini pa rin yan. Yan, nakaupo po siya at mukhang yan, meron po siyang siya po ay parang nagsusulat. Yan po yung kanyang pirma. Yan. At yung 150 taon. Yan. In celebration po yan sa kanyang 150th birthday. Yan, dito naman ay nakikita natin yung taon dito na 1864. Yan po yung kanyang araw ng kapanangakan. Yan. Dito po yung taon kung kailan siya naipanganak. Ayan. At hanggang ngayon na taong 2014, ayan, hanggang sa 2014, ay yan po yung kanyang edad. 150 years old. Ayan. Sana siya kung siya ay nabubuhay. Ayan. Ngayon ay ito ay ang gustong malaman ni kabarya rito kung bakit niya ito kinuhanan ng larawan ay magkano ba ang bentahan sa mga ganitong commemorative coin. Kaya yan ang dahilan kung bakit niya ipinakita ang kanyang barya rito. Ayan, medyo mas maliwanag yung kanyang kuha sa reverse side. Ayan, dito mas maganda. Ganito sana dapat yung pagkakakuha natin sa mga lumang barya natin. Ang linaw. Ayan, talagang nakikita natin dito medyo blurred siya. Ayan, medyo blurred. Hindi gaanong na-focus yung camera ni kabarya. Kaya yan, mas maganda rito. Ganito sana dapat ang pagkakakuha natin sa ating mga barya para kitang-kita natin
kung gaano kaganda yung kondisyon nito. Kasi nakakaapekto talaga, meron talagang impact o meron talagang kaugnayan ang kondisyon ng isang barya sa presyuhan nito. At ayan, wag na po nating patagalin pa. Atin na pong alamin yung presyuhan at saka or bentahan ng ganitong commemorative coin sa ngayon. At ayan po mga kabarya, umpisahan po natin dito kay Numista. Ayan, ito po yung kanyang sample dito ng kanyang 10 piso Apolinario Mabini. Ayan, medyo matagal pong mag-load. Ayan, ayon po dito sa detalye kay Numista, ay isa po itong commemorative issue, ayan, for the 158th birthday anniversary of Apolinario Mabini. Ayan, circulating commemorative coin po siya. Ibig sabihin ay ginamit po ito sa sirkulasyon, ayan, na isang barya. Maski ito ay isang commemorative coin. Kaya ayan, marami po siguro sa atin ang naka-enkwentro ng ganitong commemorative coin. Yan, sa sirkulasyon. Yan, malamang ay baka binigay sa atin bilang barya sa loob ng sasakyan, sa mga grocery stores. Ayan. Yung kanyang overside ay ayan nga, nakikita natin dito yung mukha na nakaharap, facing right. Yan, medyo bahagya siyang nakatingin dito sa bandang ating kanan. Ayan, yan po ang mukha ni Apolinario Mabini. Ayan, right facing head. Ayan, medyo nakaharap siya dito sa ayan. At saka ayan, meron tayong nakikita dito na quill pen at right. Ito pala yung quill pen na ito yung panulat na yung balahibo ng yan ng isang tinatawag nilang quill. Ano nga ba yung translation ng quill diyan? Ayan, yung luma na panulat. Yan, kanyang lettering ay Republika ng Pilipinas, 10 piso, Apolinario Mabini. At saka yun, nakitang-kita po natin dito yung tatak na mint mark. Ayan. Yung reverse naman ay yan nga, nakikita natin si Apolinario Mabini na nakaupo. At siya ay, ayan, nagsusulat pala siya ng isang libro. At syempre, dito yung selyo, yung bagong selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, yung mga nakasulat dito ay talino at paninindigan, 150 taon, 1864 at to 2014, at syempre yung kanyang pirma. Ayan, kung ganyan nga ba talaga ang kanyang pirma. Ayan, yung mint mark ay ayan, mula po ito sa BSP Security Plant. Ayan, Quezon City, Philippines. Ngayon ay yung pagdating po sa presyuhan dito ay Numista ay meron lamang po tayo rito ay ang very fine condition. Ito po ay naglalaro sa presyong 46 pesos. Yung extra fine ay 79 pesos. Almost uncirculated ay 84 pesos. Uncirculated ay 110 pesos. Kaya ayan, mababa po yung presyo. Ayan, may mga nagsasabi na ayan, sobrang baba naman ng presyo ni Numista. Ayan, ang masasabi ko po dyan ay kasi mga minimum price po ang mga ito. Talagang mababa po talaga ito. Mababa talaga yung kanilang presyo rito. Ayan, hindi naman po talaga yung talagang presyo yung kanilang ipinapakita rito. Ayan, kung dito tayo parang kung ako yung buyer tapos ikaw yung seller, ayan, dito tayo mag-uumpisa sa presyuhan dito. Ayan, sabihin natin kung ako yung buyer, sige, bibilhin ko yan ng 46 pesos. Ayan. Tapos ikaw naman na seller, hindi ka sang-ayon. Sige, 80 pesos. Ayan, ganyan naman yung sasabihin mo. Tapos, syempre ako, ayan, magbibigay na naman ako ng medyo mas mataas na presyo sa aking unang binanggit. Kaya, ayan, ganyan lamang po yung pwede nating gawin, parang basihan yung presyo dito ni Numista. Ayan. Pero sa mga online stores, ayan, pagdating naman sa mga online stores, katulad na lamang ng ni Carousel dito, ayan, kung ano yung nakikita mong presyo rito, ayan na po yung presyo. Yan, hindi ito pwedeng madaan sa yan pakikipag-usap. Kung ano talaga yung presyo na itinakda ng seller dito ay yan na yun. Ayan.
Hindi ka pwedeng unless na may paraan para kontakin mo siya at kausapin mo. Ayan. Pero sa kadalasan ay ayan, fixed price na po yan. Kung ano yung linagay ng seller na presyo dito ay yan na po yan. Kaya yan, meron po siya ritong binebenta yung seller dito. Ayan, binebenta po niya yung kanyang commemorative coin. Yan, 10 peso Apolinario Mabini, 150 taon. Ayan, sa halagang 50 pesos. Kaya masasabi kong murang-mura na rin yung kanyang presyo rito. At mukhang maganda po yung kondisyon ng kanyang commemorative coin dito. Ayan, walang gaanong gasgas. Ayan, 50 pesos. Ayan, ang ganda po ng kanyang pagkakatago. Tapos binebenta niya lamang sa halagang 50 pesos. Kaya okay na po ito. Ayan, maganda po ito. Ayan, parang ayan po, kumikinang. Talagang masasabi ko sigurong almost uncirculated po siguro ito. Yan, yung presyo ng almost uncirculated dito kay Numista ay nasa mga yan, 84 pesos. Yan, mas mahal pa yung presyuhan dito ni Numista kumpara sa seller dito. 50 pesos yung kanyang benta. Ayan, kaya sulit na rin po kung ayan, kung kailangan natin, kung buyer tayo at naghahanap tayo ng ganito 10 peso na Apolinario Mabini na commemorative coin, ay maganda na po ito. Ayan, okay na po ito. Ayan, napakaganda ng kanyang kondisyon. Ngayon ay meron pa akong nakita rito kay Shopee naman po ito, pero nabenta na po. Mas mura, 30 pesos lamang. Kaya nabenta na kaagad. Ayan po. Napakaganda na rin yung kanyang kondisyon. Parang uncirculated siya, yung kanyang itsura. Ayan, parang wala man lang gasgas. Talagang maganda yung kanyang pagkakatago. Kaya ayan, binenta niya lamang sa presyong 30 pesos. Kaya talagang may bumili na kaagad. Ayan, kung ibebenta talaga natin sa mababang presyo ay ayan, madaling mabenta. Kaya ayan, talagang napakaganda ng kanyang kondisyon dito. Kaya ayan, ganyan po talaga yung klase ng kondisyon na hinahanap ng mga kolektor. Ngayon ay dito naman po tayo kay eBay. Meron na rin po akong nakita rito. Ayan po siya. Ayan, mukhang medyo ayan, kung ikukumpara natin, mas maganda pa rin yung kondisyon ng na kay Shopee. Ayan, pero okay na rin naman po ito. Parang hindi lang kasi maganda yung kanyang pagkakakuha rito. Ayan. Hindi gaanong malinaw yung kanyang kuha rito. Kaya kung pag-seller po tayo ay mas maganda po kung pag medyo ganda-gandahan natin yung pagkakakuha sa ating mga barya. Kasi dyan po yung unang nagiging basihan ng mga buyer kung magugustuhan nila itong bilhin or hindi. Kaya ayan, dito ay mukhang okay naman. Ayan, mukhang okay naman. At binebenta po niya ito ng 100 pesos. Ayan, sa presyo dito po kay eBay. eBay Philippines po ito. Kaya ayan, 10 pesos. Ayan, or 10 piso. Coin Philippines 2014 Apolinario Mabini 150 years commemorative limited coin. Ayan. Mga kung pag postage local courier ay aabot po yan ng 120 pesos. Ayan, 100 pesos naman yung benta dito kay eBay. Pero ayan, talagang matindi talaga yung nandito kay Shopee. Ayan, napakaganda ng kanyang kondisyon. Kaya ayan, at saka napakamura pa, 30 pesos lamang. Ayan, binenta niya sa 30 pesos. Ayan, dito kay eBay ay 100 pesos. Dito kay Carousel ay 50 pesos. Medyo mahal. Ayan, pero ayan nga, kita natin na medyo hindi gaanong ayan, okay naman yung kanyang kondisyon. Pero ayan, masasabi kong okay na rin naman po yung kanyang kondisyon. 50 pesos. Ayan, okay naman yung kanyang presyo na rin dito. Mura na rin po yung kanyang presyo rito.
Ayan, balikan na po natin yung barya naman ni Kabarya rito. At ayan, yan naman po yung sa kanya. Ayan, medyo, ayan, kitang-kita po natin na talagang naggamit na gamit po siya sa sirkulasyon. Marami po siyang mga maliliit na gasgas, kaya masasabi kong ito siguro ay nasa kategoryang good condition naman. Masasabi pa naman natin na good condition. Ngayon, ako po ay nagtanong-tanong sa mga community groups naman. Ayan, kung magkano ba ang bentahan ng ganitong commemorative coin. 10 piso na Andres Bonifacio commemorative coin. Taong 2014. At base po sa aking nalaman ay naglalaro po yung presyo nito sa 90 to 100 pesos. Ayan, 90 to 100 pesos po yung bintahan nito sa mga community groups. Kaya, ayan, mas mahal po sa mga community groups. Ayan, kung mabebenta natin ito sa community groups ay siguro, masasabi kong nasa 90 to 100 pesos na rin siguro. Iabot po ito ng 100 pesos kung sakaling maraming mga buyers, mga interesadong buyers. Ayan. Ayan po yung kanyang harapan. Kaya ayan, pwede 90 pesos. Mas mahal po sa mga community groups. Ayan, kumpara sa mga online stores. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.